So, sabay-sabay natin basahin to, Revelation chapter 3, 7 to 10. To the angel of the church in Philadelphia, write, this is the message from the one who is holy and true. He is the key that belongs to the beginning and he opens the door, no one can close it. And when he closes it, no one can open it. I know what you do. I know that you have a power. Your father might be cheating and have been faithful to me. I have a door in front of you which no one can close. Listen, as for the road that belongs to Satan, those liars who claim that they are Jews but are not, I will make them and bow down and worship. They will all know that I love you. Because you have kept my command to endure, I will also keep you safe from the time of trouble. This is coming at my word that all the people on earth. Yan, praise the Lord. So, nandito tayo sa pang-anim na church, Philadelphia. Sabi rito, let's take advantage of the door Jesus opens and proclaim the gospel with perseverance according to our abilities. So, itong church na ito yung maganda, isa sa pinakamaganda o pinakamaganda na binigay ng Lord ng commendation. Kasi ito yung tinawag na the faithful church. No? So sabi dito, Philadelphia means love for the brethren. To this church, the Lord appears as He who is holy, who is true, who is the key of David, who opens and no one shuts, who shuts and no one opens. So Philadelphia was sometimes known as Decapolis because it was one of the 10 cities of the plain. It is also referred to as Little Athens due to its beautiful buildings. It was located about 30 miles southeast of Sardis at a strategic pass between Hermus and Minder valleys. This church was commended by Christ as the faithful church. So sa 7 churches, dalawa lang ang churches na binigyan ng commendation na walang condemnation or review. Yun yung Smyrna tsaka ito. So yung Smyrna tsaka Philadelphia, yan lang yung mga churches na binigyan ng commendation ng Panginoon. Ngayon, bakit siya tinawag na the faithful church? Give your idea of this very good commendation of Jesus Christ about being a faithful church. Ano sa pananaw natin na bakit binigyan siya ng title na the faithful church? Ano kaya yung makikita natin sa church na ito? Bakit siya tinawag na the faithful church? Yan. Sino gusto sumagot? Sister Jess na? Pastor, maliit po siyang city kumpara po sa mga ibang mga city po sa binanggit po natin. Pero nakita po natin yung pagiging maliit nila, hindi yun yung naging hadlang para maglingkod sila sa Panginoon. Hindi mayaman ang church na to, pero mayaman sila sa pananampalataya pagsama po ng Panginoon. Yan. So, sino mo gusto sumagot? Ano sa palagay natin na ang dahilan bakit siya tinawag na the faithful church? May one sumagot dyan. Sa Ivy. Yan, nakatawa sa Ivy. Yes lang, ano lang naman pananaw lang. Brother Mark daw muna mamaya, sige, Brother Mark daw muna. Ano po, Pastor, yung will po ng Panginoon, yung tamang teaching po ng Panginoon, ano po yung review, ano po yung pagtuturo po ng salita ng Panginoon ay talagang exactly sa kalooban po ng Panginoon kung yung naayon po sa Bible po talaga. Yun po. Yan, ayon sa salita ng Diyos, ang kanilang mga tinuturo, sa Ivy. Sa akin lang naman pa siguro po yung, kasi yung hindi lang sa simbahan, kung hindi nasa loob ng simbahan, yung mga taong naroon po is how faithful they are po sa Lord. So, siguro ang iniisip natin kapatid, yung pagdating sa loob ng church, yung faithful na tinatawag, yung mga nasa loob na talagang sabihin natin, God knows their hearts. Na hindi lang panlabas sila siguro maglingkod, panlabas sila mag-worship. Subalit kung ano yung nasa kalooban nila, nakikita ito ng Panginoon, ang kanilang katapatan.
So, sabi dito sa point number 1 natin, Jesus revealed He has all the power to bless. Dahil tapat ang katapatan ang nakita ng Panginoon sa church na to, binuksan niya yung pintuan o kapangyarihan niya na sinabi niya, hawak ng Diyos ang pintuan ng pagpapala. No? Jesus revealed He has all the power to bless. Sabi na verse 7, to the angel of the church in Philadelphia, is the message from the one who is holy and true. He has the key that belonged to David. And when He opens a door, no one can close it. And when He closes it, no one can open it. Pakibasa yung Isaiah chapter 22. Yan. Isaiah 22:22, I will place on his shoulder the key to the house of David. What he opens, no one can shut, and what he shuts, no one can open. Kung naalala yung si David kasi, yung sa Isaiah na yan, binabanggit kung paano siya naghari. O sabihin natin si Haring David. Naalala niya yung sabi nga nun sa Tagalog ang utos ng hari ay hindi nababali. Parang yung ganun ang tingin nila sa king At kung paano ang tingin nila kay Haring David, kung ano yung sabihin niya, ay dapat mangyari. Ganun yung binabanggit dito na katulad ng authority kay David. Yung key that belong to David, kasi bilang hari, binigyan siya ng authority na ganun. Kung ano yung sinabi niya, siya yung mangyayari o siya yung masusunod. Ang Panginoon ay ganun din sa atin. No? Sinabi niya, kapag ang pintuan ay binuksan niya, walang pwedeng magsara nun. At kapag ang pintuan ay sinara niya, walang pwedeng magbukas nun. Kahit si Satanas, kahit anumang bagay sa langit, sa lupa, at sa ilalim ng lupa, kapag sinabi ng Diyos na bumukas ang pintuan na to, walang pwedeng magsara nun. God's desire is that His children may have a life of abundance. Kaya nga, yung pananampalataya natin, medyo umangat tayo. Bakit ko sinasabi umangat tayo ngayon? Tignan niya. Pag sinabi ng Panginoon na He opens the door, ano ang sabi sa John 10:10? Sabi niya dyan, I came that you might have life and have it more abundantly. So, ibig sabihin, binuksan ng pintuan ng Panginoon yung totoong karanasan mo, kung ano yung buhay mo. Na hindi lang niya ito binuksan, nabigyan ka ng buhay, kasi sabi niya, to have it more abundantly. Ibig sabihin, lahat ng Kristiyano, bound siya na pagpalain siya ng Panginoon. Lahat ng Kristiyano, gano'n. Kasi sabi ng Panginoon, binuksan niya yung pintuan na yun. I came that you might have life and have it more abundantly. So, pag ikaw ay mananampalataya, hindi ka bound to lose. Bound ka to win. Amen? Yun ang ano mo. Bound ka, i-bless ng Panginoon. At hindi pwedeng isara yun ng kaaway na yung pintuan na yun. Kasi binuksan na yun ng Panginoon. Amen? Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Kaya in Jeremiah 29:11, tignan natin sinabi ng propeta, God's plan are of peace, prosperity, with a future full of hope. Di ba ano sabi ng Jeremiah 29:11? My plans for you is not of evil, but of good, to give you a hope and a future. Pero mo, pag ikaw namumblema ka sa future mo, may binuksan ng pintuan ng Panginoon sa'yo. Ibigyan ka niya hindi ng masama sa future mo, kundi laging may pag-asa ka, ito ay mabuti sa'yo, di ba? At ito ay magiging pagpapala sa'yo. So, yun yung pintuan na binuksan ng Diyos. Hindi ka pwedeng isipin mo, ano kaya mangyayari sa akin sa future? Ano kaya ganito? Huwag ka magda-doubt. Bakit? Binuksan na ng pintuan ng Panginoon sa'yo, maganda Maganda yung future mo. Di ba? Meron kang laging magandang pag-asa. Yun yung sinasabi na binuksan ng Lord para sa isang Christian. Yan yung sinasabi niya, verse 7. He opens the doors, no one can shut. And He closes the doors, no one can open them. Amen? Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Ngayon, if Jesus revealed that He is in control of the door to open or close, what motivations that it gives to the believers?
Kung naunawaan natin na yung pagbukas ng pintuan ay hawak ng Diyos na ating sinasamba, ano yung motivation sa atin ito bilang mga mananampalataya? Yan. Yan. Sinong gustong sumagot? Yan, si Brother Mark, then Sister Cabet. Pastor, i-share ko lang po yung yung sa natin, sa work po natin, di ba? Minsan, nung time na hindi ako believer, iniisip mo paano ka aangat sa trabaho mo, yung parang magpapakita kang gila sa amo, ganun. But when I nagtanggap ko sa Panginoon, nag-iba yung perspective ko. Kahit hindi nakikita ng amo ko yung ginagawa ko, alam ko na nakikita ng Panginoon. Kaya ang Panginoon siya nag-aangat talaga sa bawat kanyang mga anak. Yun po. Yun, maganda po yan. No? Maganda yung naging pananaw niya na yung binuksan ng Panginoon na pagpapala, hindi ito dahil sa amo niya. Nakita niya yun, yung sinasabi ni Brother. Nakita niya yun na hawak yun ng Panginoon. Na ikaw ay promote, ikaw ay ilagay sa mas mataas, ikaw ay bibigyan ng increase. Hawak ng Panginoon yun, hindi hawak ng amo yun. Amen ba? Amen. Yan, Sister Clavel. Copy-paste po. Hindi, okay lang. Sa akin, mas, the more akong magtitiwala sa Panginoon because He is in control of everything and may assurance tayo na kahit anong mangyari, the Lord is with us and we will become victorious. Yun. Amen. Yan, palapakan natin ang Panginoon. Kasi yun yung dapat na ma-realize natin yan as a Christian. Yung pag sinabing hawak ng Panginoon yung pintuan. Kasi tayo minsan, we decide on how far can we trust God and minsan, iniisip natin yung kakayahan natin. Which is parang may boundary line yun na parang may mali. Kasi minsan, pag nagsisipag ka, tapos sabi mo, kailangan sa evaluation sa akin sa job, maging maganda, tapos kailangan ganito yung sahod ko. Pwedeng sagutin ng Panginoon, maganda evaluation mo, pero yung expectation mo sa sahod, hindi ganun. Di ba? Paano yun? Magre-resign ka. Minsan kasi, tatakutin natin, then magre-resign ako pag hindi mo binigay na ganyan. Pero ang totoo, sino may hawak na magbigay sa'yo ng increase? Diba? Sino yung may hawak na magdidesisyon how much? Diba? Pag ang pananaw natin ay sa Panginoon, nasa kamay niya yun, you will just abide with it. Kasi pag kalooban ng Panginoon, bigyan ka ng ganyan, wala nang mapigil talaga eh. Sabi nga niya, pag gusto niya isa na, isasara niya. Pag gusto niya bubuksan niya. Diba? Diba? Si Angelo wala rito eh, kasi may nag-aya sa office niya eh. Minsan nga nagte-testify si Angelo sa amin. Sabi niya gano'n, may chismis daw sa kanila, may increase. At sabi nga na-increase daw 3%, parang gano'n diba? 3%. Sabi ng engineer niya, o kasama niya yung senior na technician sa kanya, Angelo, tingnan mo nga yung sahod mo sa HR. Kasi sabi nga binigyan daw lahat may mga binigyan daw ng 3%. Hindi lahat. Hindi daw lahat. Kaya kailangan tignan mo na. Tinignan niya. Sabi niya, yes sir, binigyan niya. Pero nga, ilang percent? Si Angelo, madaldal yun eh. Kinakalan nila 3%. Sabi niya, sir, hindi 3% eh. Sabi niya, magkano? 13%. In-increase ko. So, the point is, ang point ko, hindi hawak ng tao kung magkano ibibigay sa'yo. Diba? Kasi kumalat na sa kanila, puro 3%. Tapos nung kinikita niya sa kanya, 13%. Sabi niya nga. So, the point is, pag binuksan ng pintuan ng Panginoon, it's not their decision. It's God's decision. Amen? Siya yung may hawak nun eh. Hindi tayo. So, palapakan natin ang Panginoon. Chinismis ko na si Angel. So, verse 8, sabi dito, I know what you do, I know what you have a little power. You have followed my teaching and have been faithful to me. I have opened a door in front of you which no one can close.
Yan. So, number 2, Jesus commended faithfulness despite limitation. Sinasabi niya kasi rito, I know what you do, I know what you have a little power. Kasi, alam ng Diyos yung human limitation natin. And God will never put us in a situation beyond our capability. Huwag natin isipin na ang Diyos nilalagay ka sa isang sitwasyon o kalagayan o gagawin na higit sa kaya mo. Hindi ganun. Kaya ka nilagay ng Panginoon doon, alam niya kung hanggang saan mo kayang gawin. At meron siyang gagawin dahil alam niya yung limitasyon mo. Kaya sabi diyan, you have followed my teaching and have been faithful to me. So in spite of that, pakibukas nga ito, kapatid, Colossians 4:3. Yan, at basahin natin. And Matthew 9:38. Colossians 4:3. And pray for us too, that God may open a door for our message, so that we may proclaim the mystery of Christ, for which I am in chains. Yan. Matthew 9, verse 38, ask the Lord of the harvest, therefore to send out workers into His harvest field. Yan, pagkina mo sa Colossians 4:3, alam ni Paul na beyond sa limitation niya na mag-evangelize siya sa mga lugar na gusto niya. Kasi bakit? Depende yun kung bubuksan ng Panginoon yung mga lugar na yun. Yun yung sinasabi niya. Pwede ka mag-desire, pwede ka mag-pray, pero ang bottom line ni Paul, bubuksan ba ito ng Panginoon yung mga lugar na to? Diba? Kaya, sabi rin sa Matthew 9:38, sabi nga naman, manalangin kayo sa Lord kasi maraming harvest pero kukulang yung mga magagawa. Diba? Kasi, pag binuksan ng Panginoon yung harvest time, o panahon na ng harvest, pero wala mang gagawa, paano aanihin yung mga kaluluwa na yun? Kaya may timing yun. No? May timing yun. Kaya ako sa church growth kasi, pinag-aaralan niya at pinapag-pray, sabi niya gano'n, hindi pwedeng magpadala sa iyo sa church ng mga bagong kaluluwa, pero walang manggagawa. Bakit? Mapapabayaan yung mga kaluluwa. Diba? Kaya, ang Panginoong bubuksan niya yung pintuan na yon kapag handa na kayo na alagaan yung mga kaluluwa na yon. Kasi ayaw ng Panginoon, masayang yung mga kaluluwa na yon. Parang gano'n. Sabi ko, the assembly at Philadelphia received only words of praise from the Lord. The saints have been faithful. They have been zealous for good works. In their own human weakness, they had trusted in the Lord. As a result, they had been able to preserve the truth by living it out in their lives. They had not denied Christ's name. So, magandang example to yung Philadelphian church dahil matapat sila talaga sa Panginoon. In your opinion, how can we show our faithfulness to Jesus Christ? Sa pananaw natin, paano natin ito ipapakita na tayo'y tapat sa ating Panginoon? Paano natin ito ipakikita? Hello? Oh, Dico Nagi, tumatawa ka na. Nagising na. Pag sinabi kasing faithful, ibig sabihin, iisa lang yung... Halimbawa, di ba may jowa ka, pag sinabing faithful, isa lang yung jowa mo. Hindi pwedeng dalawa o tatlo. So, pag sinabing faithful sa Panginoon, siya lang yung Diyos mo, wala kang ibang pinaglilingkuran na maliban pa sa Kanya. At wala kang ibang sinusunod. Yung mga salita niya ay yung nilalakaran. Kumbaga. Paano daw pag walang jowa? Hindi... Problema ba? Bala ka dyan. Bala ka dyan. Sample lang daw yun. Pero yung, siguro yung sinasabing line of thought ni Dico Nagi, yung katapatan natin sa Lord, spiritually speaking, dapat yung puso mo talaga over and above siya on everything. Yun yung tinatawag na faithfulness. Over and above siya on everything.
Kasi pwedeng iniisip mo na isa lang ang Diyos ang sinasamba mo, si Jesus. Pero may mas mahal ka, yung career mo, yung asawa mo, yung family mo, yung anak mo, o yung possession mo. Hindi yan yun, faithfulness. Kasi pag sinabi mong faithfulness, over and above siya sa lahat. Siya talaga yung priority mo, siya yung number one mo, siya lang ang pwede mong sambahin at wala kang pwede ipalit. Yun po yung pagtinigan natin na spiritually speaking. Kasi diyan maaaring magpupul tayo na merong iba pa na pwedeng pumalit sa kanya. Hindi siya faithful yun, tinatawag. Kasi in church na to, nakita ng Panginoon na walang kapalit ang Panginoon sa kanila. Walang kapalit. Kaya tinawag silang the faithful church. No? Point number 9, sabi dito, listen as for that group that belongs to Satan, those liars who claim that they are Jews but are not. I will make them come and bow down at your feet. They will all know that I love you. So, ang ibig sabihin dito sa verse 9, Jesus promised to always prove His love on us. Sabi ko nga kanina, imposible kapag Christian tayo na si Satan walang inassign ng mga demonyo o demonyito sa atin. Laging may naka-assign yan sa atin lahat. At yung si Satan na gagamit siya ng mga demon spirit para mahulog ka sa kasalanan, ma-refocus ka, ma-divert ang attention mo, at medyo manlupay-pay tayo sa pananampalataya. Pero sabi nga dito, dahil tapat yung church na to, merong ginagamit si Satan na mga ibang Hudyo na para sabihin na i-influence sila. No? Pero maganda, sabi ng Panginoon sa kanila, I will make them come and bow down at your feet. They will all know that I love you. Ang ibig sabihin ng Lord, ipagtatanggol sila ng Panginoon, ipoprotect sila ng Panginoon. At patutunayan lang ng Panginoon sa kanila na mahal ng Diyos yung iglesia na to. No? So maganda yun. Parang si Job, na nakita ni Satan na walang magawa ang mga demonyo kasi laging may covering si Job sa kanyang family, sa kanyang mga anak, sa kanyang ari-arian. Walang magawa si Satan. Kasi may sabi na, God put a hedge around him. Ibig sabihin, over all his family, over all his possession. So sabi ni Satan, hindi mo na kasi pinababayaan subukin si Job Binigyan mo siya ng protection, di ba? So, yan ang sinasabi niya, na pag binigyan ka ng protection ng Panginoon, walang makakasaling sa'yo. No? Kahit si Satan. Basahin natin itong Isaiah 54, verse 17, nakamit na tayo. Ayan. Isaiah 54, verse 17. No weapon formed against you shall prosper, and every tongue which rises against you in judgment, you shall condemn. This is the heritage of the servant of the Lord, and their righteousness is from me, says the Lord. Yan, sabi nga no weapon that is formed against you shall prosper. Yan yung heritage ng mga lingkod ng Panginoon. So, kapag sinara ng pintuan yung kamay ng kaaway o mga demonyo o anumang bagay na masama, hindi ito pwedeng mabuksan. No? Ano ba yung Jeremiah, kapatid? And Jeremiah 31:3, the Lord appeared to us in the past, saying, I have loved you with an everlasting love. I have drawn you with unfailing kindness. yan, praise the Lord. So, minsan, kanta yan I love you with an everlasting love. Therefore, I am... With loving kindness. Sorry. Ano yung kanta yan? Na pag medyo iniisip mo kung mahal ka ng Panginoon, buksan mo yan. Sabi niya, minahal kita ng walang hanggan. At minahal kita ng walang katulad. No, parang gano'n. Yan yun. Na lahat ng nangyayari sa iyo dahil napapaloob yan sa pag-ibig ng Diyos. Yan po yan.
Those self-styled Jews who had opposed them so bitterly would be humbled before the simple believers. God can shut the door of the enemy. God keeps the door for the gospel open. And God always proves His love for us. So kaya nga yung sinasabi ng Romans, pwede niyo pang idagdag yan pag nagturo kayo. Romans 8:28, di ba? All things will always work together for good to them who love God and to them who are called according to His purpose. Yan, pwede niyo rin idagdag yan dyan. Question. Can anyone share his or her testimony that truly God proved His love to us? Meron ba kayo naalalang testimony na napatunayan ng Diyos na mahal niya talaga kayo? Na hindi mo malilimot na may ginawa ang Diyos sa'yo na pinatunayan niya na mahal ka niya. Sino gusto mag-testify? Deaconess Mary. Yan po, very fresh po ito sa akin. Yung siguro yung magandang testimonies about sa aking anak. Yun yung pinaalala sa akin ng Panginoon dun sa 2 Peter 3 verse 8. Nasabi niya ganon, a day is like 1,000 years and 1,000 years are like a day. Sabi niya ganon, God is not one He is not wanting anyone to perish, but everyone come to repentance. So doon ko napatunayan na may timetable ng Panginoon sa mga panalangin ng kanyang mga anak. At siguro yung bilang sa akin na magulang is yung pagtitiwala sa Kanya. Doon ko na-prove na ang Panginoon ay totoo sa Kanyang pangako at Siya ay tunay na nagmamahal po sa atin. So yun lamang po. Yan, praise the Lord. So, sino pa po? Meron pa ba, Sister Kate? Ako po, every time na naalala ko kung paano ako pinopromote ng Lord, nakita ko talaga yung love niya sa akin, tsaka yung covering niya sa akin. Recently, ang daming revelation ng Lord sa akin na may mga employees na nagko-complain pala sa akin, may mga email sila na lahat Christian, tapos favorite ko lang daw yung mga Pilipino, I misuse my authority and all that. Pero praise God, kasi yung prayer ko nga lagi na yung no weapon formed against us will prevail. At kung ano man yung sasabihin talaga nila, hindi yun pahintulutan ng Lord na masira tayo. So, and then, yun nga po, ang daming feedback, mga anonymous letter, pero alam niyo po yun, sa kabutihan po ng Lord, walang action yung management doon kasi si Lord talaga yung nagja-justify sa mga ginagawa natin. And praise God po yung mga employees po na medyo matitigas ang ulo, tsaka yung nag-accuse po, ngayon po mga na-redundant na po sila. Tapos, recently po, na-redundant na sila. May mga iba pa, pero nakikita po nila na wala po talaga sila. Hindi po nila ako kayang salingin kasi kakampi ko po ang Lord sa akin po trabaho. Tapos recently pa, ang HR po kasi tsaka finance, medyo may conflict po. At yung HR, gusto niyang targetin yung finance na, alam niyo, i-reduce yung headcount. Pero yung finance, gusto niyang targetin yung HR. Tapos, nang minsan po na nag-meeting yung manager ko, tsaka yung head of finance. At syempre, ang manager ko po, very open sa akin. Kasama ko sa meeting, pero hindi alam ng finance. At narinig ko po doon na, how is Christian? Sabi ko doon, parang ni-reveal ng Lord na may plano ang kaaway. At instead na matakot ako, doon ko lalong pinanalangin na, Lord, ni-reveal mo sa akin to so that I can go ahead and pray. Or alam ko po na battle yun. Kasi kung may taong tumatarget sa'yo, ang Lord pa rin yung kalooban niya pa rin na ma-prevail na poprotektahan kanya sa trabaho ngayon. So, ako from the beginning na sa hiring ko na nagtatanggalan yung company pero na-hire pa rin ako. And sa mga times na medyo wala akong ginagawa pero pinopromote pa rin ako ng Lord with 8 managers. Every time naalis sila pero in-increase pa rin yung trabaho ko. Sabi ko, grabe Lord, you are so faithful. Kaya doon ko napapatunayan na tapat ang Lord na nagpapala at nagmamahal sa akin. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. So when God opens the door, nobody can shut it. When God closes the door of the enemy, nobody can open it. Brother Melvin? Ako ay nag-backslide ng
ilang taon. Makasalanan po ako. Pero nung humingi po, nagsisi po ako at humingi po ako ng kapatawaran sa Panginoon. Yung manufacturing plan po ng kumpanya namin, UAE, Saudi Arabia, at Qatar ay sinarado. At pinagpala po ako ng Panginoon kasi ako po ay natira. Lahat po natanggal sa 3 bansa na yun. 4 lang po, actually 5, pero natanggal na rin sa 4 lang po yung natira. 2 sa UAE at 2 sa Saudi Arabia. Kasama po ito. Huwag ka lang po magmahal yung Panginoon. Or as long na iyayakapin mo siya, tatalikuran mo yung kasalanan niya. At gusto mo magbago, ipapakita mo sa gawa, hindi nagsasalita. Mahal tayo ng Panginoon Jesus. Praise the Lord. Palapakan natin ang Panginoon. So, napakalaking himala yung ginawa ng Lord kay brother. Kaya naniniwala tayo na it's not the work of a man, but it's the work of God. Amen? Praise the Lord. So, panghuli, sabi rito, Jesus promised protection against the evil world. Sabi ng verse 10, because you have kept my command to endure, I will also keep you safe from the time of trouble, which is coming upon the world to test all the people on earth. So, itong Philadelphia Church ay hawak ng Panginoon pati yung future niya. No? Na darating yung, sabihin na natin, yung tribulation period. Pero yan ay yung pangako ng Panginoon, di ba? Bago dumating yung period na yon, kukunin niya yung yung iglesia niya by rapture. So, parang kasama tayo dyan. No? Because the Philadelphian church had maintained God's truth by living it before men, the Lord would keep them from the hour of trial, which is to come upon all who dwell on the earth. This is a promise of exemption from the tribulation period. Pakabasa to, 2 Thessalonians, chapter 3, verse 5. Yan. May the Lord direct your heart into God's love and Christ's perseverance. Yan. At saka yung 1 Corinthians 16:9. 1 Corinthians 16:9, because a great door for effective work has opened to me, and there are many who oppose me. So si Pablo, alam niya na kapag katulad nating Christian church o mananampalataya na mag-share tayo, sabi niya sa 1 Corinthians 16:9, laging may hahadlang yan. Huwag tayong titigil o huwag tayong manghihinawa na kapag merong ginagamit ang kaaway na parang may humahadlang sa ating gawain o sa ating trabaho, katulad sinasabi ni Sister Kate na may mga ginagamit si Satan working against us, huwag kang mawawalan ng pananampalataya o huwag kang matatakot. Bakit? Kasi sabi na ng Panginoon, if God is for you, who can be against you? Diba? And there is no weapon formed against you shall prosper. Kaya ganun po yung faithful church. Ganun po sila hinahawakan ng Panginoon. May tanong tayo, can anyone share his or her testimony how God demonstrated His divine protection against the work of the enemy? Sino gustong mag-testify pa na iningatan siya ng Panginoon at alam niya hindi yun ay gawa ng kaaway, subalit hindi ito nagtagumpay? Yan. Sino gusto Sister Eden? I remember po 2019, Nung nasa company po ako, lahat po ng amo ko ay Muslim. And ako lamang po ang nag-iisang Christian that time. And bago pa lang din po ako sa church noon. And praise the Lord po dahil kahit po dun sa office, nabigyan na po ako ng pagbasahin. Parang, nung time na yun na ako po sinashare din ni Ate Mo, na yun din po yung time na talagang susundin po sila ng kasi nakabalot po yung 3 Pilipina na naabutan ko. And praise the Lord dahil after po nung, I think kasama na din po yun sa prayer that time nung sa bahay. And talagang yung declaration din po ng prayer.
Never po ako, after that time, na natakot po ako nung hinawakan ko po yung buhok na yun. After po noon, then gabi, nag-pray po, pinag-pray din po ako ng mga kasama sa bahay. Never na po ulit yung naulit. And praise God, I'm on my fourth contract na po to this company. And even sa meeting po, sa mga sa board meeting, puro po sila Muslim, but I never heard anything na against po sa akin. Alam po din nila na ako po ay Christian. And kapag po nakakita nila ako, they are, yung parang sila, instead na maiinis po sila, di ba? Kasi alam po nila na hindi ako nakubalot, tapos puro sila lalaki, ganyan. Nandun po yung protection ng Lord kasi aramdaman ko po talaga yung protection ng Lord kasi never po nila akong pinilit na magganito, kailangan na magsuot ng ganyan. And kahit po napapaligiran ako ng mga locals, hindi po nila ako na-require na magsuot ng balot or ganyan. Dahil sabi ko nga po, ang Lord ang protection ko. So kahit po any word po na maririnig ko sa kanila na in-expect ko, I never heard of that po. And praise God po dahil mag-7 years na po ako dito sa company. And the Lord is still protecting me po until now and really bless me through this company po. So, ayun po. Amen. Yan. Palapakan natin ang Panginoon. So, makikita mo yung kamay ng Panginoon, no, na iniingatan ka niya. Na, sabi nga ng Bible sa 1 John chapter 5, even the enemy cannot even touch you because you are an overcomer. Yan, sabi ng 1 John chapter 5. Sino po ang gustong stenopi? At Sister Ivy. Sige, sila muna. Sister Ivy. Hello po, blessing evening po ulit. Sa akin lang po, share ko lang, parang ganun din sa work, talagang minsan hindi na iwasan, meron talagang backfight sa atin. So, it happens to me also, yung isang co-work, actually dalawa sila, isang co-worker ko, I trusted him, akala ko, magtiwala ako sa kanya kasi parang body-body kami. And then suddenly, what happened, siniraan niya pala ako dun sa dalawang boss ko. So, yung amo ko, si Stewart and Dean, they called me in the office sa conference and they asked me. I said, no, I never do that. Sabi ko, kung meron man, alam niyo namang sasabihin ko sa kanyo. And alam ko yung nangyari. So, alam nila kasi ako, yung diretso kasi ako magsalita. Kung ano yung nasa isip ko, sinasabi ko, hindi ako yung tipo ng taong nag-hold back sa salita. So, nung sinabi nila sa akin yun, nung pinaliwanag ko sa kanila, and-explain ko yung side ko, ang sinabi lang nila sa akin, mag-ingat ako. So, they give me, parang binigyan nila ako ng babala na, ibig sabihin na don't trust anyone sa work kasi pinag-iinitan ako kasi alam nila yung, kumbaga ako yung mata nila dito sa office. So, parang ganun yung nangyari. And the latest one is yung operation manager, talagang naririnig ng isang kasamahan ko na sinisiraan niya ako na parang may sinasabi siya dun sa isang boss namin. And yung comment lang ng isang boss namin na alam ko kasi, sabi ko yung sinabi nga ni Pastor kanina na lagi kong iniisip, if God is with us, who will be against us? So lagi ko lang siyang nire-review kasi sabi ko, as far as wala akong ginagawang masama, as far as I know na tama ako, hindi ako pababayaan ni Lord and He will always protect me. So yun po, praise God kasi talaga Amen. He always protected me. Praise God. Palapakan natin ang Panginoon. Sister Ivy. Sa akin naman, yung hindi ko talaga makakalimutan yun, di ba yung protection ng Panginoon, yung way back na, siguro basta iba alam na yung nangyari sa akin before. Siguro mga 26 pa lang ako noon, or mga 26 pa lang. Kung paano akong halos, pwede na akong kunin ng Panginoon. Or pwede na akong wala na, gano'n. Pero God is so good talaga. He do miracles sa buhay ko. He saved me and He healed me. At ngayon ay praise the Lord dahil sabi ko nga, yung panahon na yun ay hindi na ako nakakakilala. Hindi ko na nakikilala si Mama sa panahon na yun. At pwede na talaga akong kinuha ng but hindi pa time ng Panginoon yun. Marami pa siyang plano sa buhay ko. At kaya nagpapasalamat ako yung age na dapat 26. Ngayon, aabot na ako ng 62, di ba? Binalikan ng Lord yung number sa praise God. At marami pang taon. Praise the Lord. Praise God. Ako, more than 40 na ako eh.
Praise the Lord. At sabay-sabay natin basahin to na 2 Timothy 4:8. The victor's crown of righteousness is now waiting for me, which the Lord So ito po yung sulat ni Paul kay Timothy na kapag tayo po ay naging matapat at hanggang sa uli naghihintay tayo sa pagdating ng Panginoon, ay bibigyan tayo ng victor's crown. Kasi sa verse 11, yan po yung binabanggit na I'm coming soon, hold on to what you have so that no one will take your crown. So tayong lahat bilang mga mananampalataya, merong naka-reserve na crown sa atin. At sabi nga ng Lord, the victor's crown will be rewarded to the faithful church like Philadelphia Church. So sabay-sabay natin basahin yung prayer. I pray that the revelation of this church I pray that you will continue to be committed and service to